Magandang hapon sa inyo lahat. Kami ay ang pinakaunang pangkat ng Section C. Isinulat ni Francisco Balagtas noong taong 1838 ang Florante at Laura may mithinging pagbabago. Mga kabinata, 13 hanggang 15 aming tatanghal ngayon at sana'y maibigan ninyo. Florante at Laura, a literary piece written by Francisco Balagtas, seeking change, justice, and equality. We are the first group from Grade 8C, proudly presenting our performance of chapters 13 to 15 of Florante at Laura, and we truly hope that you learn a valuable lesson. But of course, most importantly, you all enjoy the show. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang dula. Sa isang malayo at mapanglaw na gubat, makikita ang dalawang binatang nagturusat, may relihiyong magkasalungat. Si Florante, ang isang Kristiyanong bayaning taga-Albania, at si Aladdin, isang morong mandirigmang nagmula sa Persia. Nang magkita ang dalawa, sila'y agad-agad na tumulong sa isa't isa. Ang nakaraan sa Florante at Laura. Kung may nakarinig man sa aking tinig, ako'y iligtas mula sa mapanganib na isig. Ha? Ano kaya yung aking narinig? Tila sa bandaroy may tinig na nakaaantig. Sinundan ni Aladdin ang tinig na narinig at nagulat nang makita si Florante sa piling ng mga leyon at nakatali ang mga bisig. Hoy! Kayong mga leyon! Layuan ninyo ang binatang yaon! Pinatay ni Aladdin ang dalawang leyon gamit ang pikat na tumagos. Agad-agad na kinalagan ni Aladdin si Florante na nakagapos. Ika'y gumising, kaibigan. Sa pagkakagapos, ika'y aking kakalagan. Sino kang sa'king nagpalaya? Nasaan ang aking mahal na si Laura? Di ko kayang mamuhay ng ganito. Nawala si Laura sa buhay kong ito. Buhay kong maganda noon ay tila nagdilim na ngayon. Ano ang sinasabi mo? Huwag mong itapon ang buhay na binigay sa iyo. Kung di mo aalagaan ang sarili mo, paano na ang minamahal mo? Pinagdadaanan ko'y katulad din ng iyo, puno ng hinagpis, sakit at siphayo. Dali-daling dinala ni Aladdin si Florante sa tabi ng gubat para makapagpahinga siya sa gabi hanggang umaga'y sumikat. Kumain ka ng tinapay at pulot pakyutan ng ito. Para may lakas ang labanan ang masamang nararamdaman mo. Laura! Laura, mahal ko! Nasaan ka na? Hindi nagtagal at naalala muli ni Florante si Laura. Dahil doon, siya'y nakaitlip hanggang umaga. Pagdating ng umaga, ang dalawang binata ay puno na ng gana. O sa langit, ako'y nagpapasalamat sa bigay na lakas. Puno ang aking puso ng saya, makita kang may lakas at sigla. Si Laura, ang aking mahal na si Laura, nasaan na siya? Nanaisin ko pang ako'y mawala na. Dahil ang sakit ay di na kinakaya. Dala ng paglayo sa kanya. Dahil sa bigat, sakit na nararamdaman ng binata, muli siya'y nagwala at nanghina. Dinala ni Aladdin si Florante sa ilalim ng puno para siya'y muling makapagpahinga.
nakaupo sa ilalim ng lilim, naalala ni Florante ang isang lihim. Ang kapangyarihan ng pagmamahal ay sadyang malakas. Ito ay nagbibigay hirap sa akin at pumapawi ng lakas. Ngunit ang sakit na tila walang wakas. Simula pa noong bata ako, ito na ay bakas. Hindi maalis sa aking isip amang mahal ko, isang amang mapagmahal at mahusay na tagapayo. Mabuting asawa rin kay Prinsesa Floresca, ang ina ko. Kahit minsay, hindi niya ito binigo. Florante, bulaklak kong bugtong. Turing sa akin ng aking amang dakila. Kailanman sa aking alaalay, di mawawala. Malungkot man si Florante ay muling sasariwain, alaala ng kahapon at samot-saring damdamin. Naaalala ko pa nung ako'y nasa aking pangkumusmusan. Isang buwitre ang nagtangkang, ako'y tangayin at ilagay sa kapahamakan. Ha? Paanong kaligtas ay iyong nakamit sa kuko ng buwitreng ubod ng lupit? Mabuti na lamang at ang aking pinsang si Manalipoy maaasahan. Kanya akong sinagip at sinigurado ang aking kaligtasan. Sa tugon na narinig, natuwa na sana si Aladdin. Ngunit muling napatigil nang ang kasunod ay sambitin. Subalit di nagtagal, isang arkon naman ang nagtangka. Diamante kong kwintas, ang pangunahing asinta. Laking saya ko nang hindi nito nakuha. Simbolo ng aking buhay noong marangyat masaya. Hay, mabuti naman. Sige nga, ipagpatuloy mo na ang pagkwento ng iyong kabataan. At ipinagpatuloy nga ni Florante ang nasimulang pagsasalaysay ng iba't ibang karanasan at kaganapan sa kanyang buhay. Ang aking buhay nooy puno ng ligaya, walang paghihirap at pag-aalala. Ang araw ko'y magsisimula sa paglalaro sa kagubatan ng palaso at pana. Bantay ng mga alagad na natasang magabala. Sa aking kapaligiray, lubos ang paghanga. Ngunit, paboritong magpahinga sa tabing ilog kapag ako'y naiinip na. Ang iyong kabataan ay talagang masaya. Anong nangyari at ikaw ngayon lumuluha? Sandaling napatahimik si Florante at napaisip. Ang masasayang araw ng aking kabataan ay nagwakas. Nang ang aking amay nagdesisyon at ako'y pinalikas. Sinabi niya, Pumunta ka upang mag-aral sa lugar ng Atenas, nang di masanay sa purit ginhawa hanggang wakas. Ayon sa kanya, ang kabataang pinalaki sa layaw ay madalas hindi natututo sa buhay at humarap sa bukas. Dito na nagwawakas ang mga pangyayari sa mga kabanatang 13 hanggang 15 ng Florante at Laura. Dito natin makikita na sa kabila ng pagkakaiba sa relihiyon nila, pagkakaibigan pa rin ang nagpunga. Kaya naman, kahit sino pa ang iyong kasama, laging piliin gawin ang natatama. Maraming salamat sa pakikinig sa aming dula. At iyon ang pagtatapos ng mga kabanatang 13 hanggang 15. Sana ay naibigan ninyo. Jess, bago tayo magbukas, ipakikilala ko muna sa lahat ang mga magagaling at masisipag na mga taong nagbibigay ng buhay sa aming dula. Okay,
Upang simulan ang pagpapakilala, nais naming magpasalamat sa aming mga guro, sina Bining-Bining Sonia at Ginoong Naison, na nagbigay ng walang sawang pagsuporta at paggabay sa buong proseso ng dulang ito. Kung wala sila, hindi magiging matagumpay ang pagsasadulang ito. Sunod, ang aming komite sa props at paggawa sa mga manika. Sina Maria Alonda, Marie Tode, Kaylee Dizon at Caitlin Ching na kusang nagpamalas ng kani-kanilang mga talento sa paglilikha at pagdidisenyo. Hindi namin malilimutan ang mga puppeteers na sina Ezra Cobenco, Drake Tew, Willen Ong, Timothy Chu, Kurt Lau, at Emmanuel Go na nagbibigay buhay sa mga tauhan sa pamamagitan ng paggalaw. Para sa lahat ng teknikal na gawain, sina Rai Chua, Liam Cao at John Ko ang nagbigay ng dagdag na emosyon sa bawat eksena. At siyempre, ang mga aktor na ginagamit ang sining ng pagsasalita at pagbigkas upang mailabas ang tunay na emosyon na nararamdaman ng mga tauhan. Si Andre Lee bilang Aladdin, ang morong mandirigmang nagmula sa Persia. Mavi Chua bilang Florante, ang Kristiyanong bayaning taga-Albania. Kurt Lau bilang Duque Biseo, ang mapagmahal na ama ng ating bida. At si Jazlyn Tan bilang tagapagsalaysay. Huli, nais naming pasalamatan sina Jessica Fu at Kylie Javillana, ang aming mga direktor sa pagbibigay ng inspirasyon upang maging maayos ang daloy ng aming dula. Isang maraming salamat rin sa aming producer na si Rania Lim para sa lahat ng tulong, gabay at pagsasakripisyo ng kanyang binigay. Ayan na, ngayon na ipinikalala na namin ang aming pangkat, muli namin pinasasalamatan kayo sa pakikinig sa aming dula.